Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Oras po natin dito sa Pilipinas, alas 2:42 na po ng hapon. So, May 25, 2025. Shout out sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo na maaabot nitong ating channel. Salamat po sa inyong walang sawang suporta, at kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo pag mag-upload ako ng mga video at magla-livestream. Ngayon, pag-usapan naman natin itong, alam mo, gas-gas na talaga ito eh. Hindi ko talaga maintindihan sa mga anti-government kung bakit every time na lang nagalaw ng Pangulo, tinatawanan nila. At marami pa yung mga hahaha nila kaysa sa mga komentaryo na may substance. Ngayong araw, ang departure ng ating mahal na Pangulo papunta po sa Malaysia dahil dadalo po ang ating presidente sa 46 na Asian Summit at Second ASEAN GCC Summit and ASEAN GCC China Economic Summit na kung saan ay gaganapin po sa Malaysia. So, kasalukuyan po ang ating mahal na Pangulo nagbibigay ng kanyang mensahe doon po sa Villamor Air Base, Pasay City. So, pamilyar ba sa inyo yung Villamor Air Base? O, doon lang naman dinala si Rodrigo Duterte nung siya po ay hinuli ng Interpol at ng mga otoridad. So, doon siya dinala bago inilipad sa Dahig. Balik tayo dito sa usapin ng panglalait ng mga anti-Marcos and anti-government. Tapos, sinasabi, gasto na naman daw ng Pilipinas. Oo, kasi nga, aalis na naman daw ang ating mahal na Pangulo. Alam ninyo, mga anti-government, duty po ng ating mahal na presidente na i-represent yung ating bansa dahil membro tayo ng ASEAN. Kung nagta-travel man internationally ang ating mahal na Pangulo, hindi po yan siya lakwatsa, hindi po yan lamierda, hindi po yan pagsha-shopping, at hindi po yan personal gain ng ating mahal na presidente. Para po yan sa ating bansa dahil membro tayo ng ASEAN. So itong 46 ASEAN Summit, nilalahukan ito ng iba't ibang mga lider ng iba't ibang mga bansa sa Asia. At may mga side trip talks ito. Kaya nga yung ano ng summit is ASEAN Summit and second GCC Summit and ASEAN GCC Summit Economics, or what you call this, China Economic Summit. So mayroon pong mga pag-uusapan with regard sa ating relasyon sa mga neighboring country natin sa Asia, o pagdating po sa ekonomiya. Hindi po sayang ang pagpunta po ng ating mahal na presidente sa Malaysia. Kaya nga po, wag naman sana nating bigyan ng hindi magandang interpretation. No? Ang problema kasi sa mga DDS, daldal ng daldal. No? Daldal ng daldal dahil di naman kaya ito ng mga leader na hinahangaan ninyo eh. Pag sinagot namin kayo, pagdating sa ganitong trip, hindi po ito pagwaldas ng pera ng taong bayan. Malaki po ang pakinabang ng ating bansa bilang membro po ng ASEAN. At syempre, kailangan makilahok tayo sa mga international talks like this to strengthen our relationship sa ating mga neighboring ASEAN country. And particularly, we can contribute to the development of economy here in our region. So anong problema ninyo sa travel ng ating mahal na presidente? Because that's a responsibility. No? That's one of a mandate of the Filipino people being given. Kahit na sino mang presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi lang si PBBM. Kailangan makilahok tayo sa mga ganitong usapin dahil membro tayo ng international community. So, because of your club mentality, mga anti-Marcos, anti-government, particularly DDS, you are not able to understand the philosophy and the logic why leader of each countries, particularly in ASEAN region, ay nag-uusap-usap, nagmi-meeting.
Ha? Hindi nyo naintindihan yan eh. Kasi, palagi lang kayo nang bubuli. Palagi lang negative ang dating sa inyo kahit na anong gawin ng ating mahal na presidente. Sa ibang bansa, pag mag-travel yung kanilang mga leader, they didn't criticize it. Bagkus proud pa sila. Kasi ang kanilang mga leader, ang kanilang mga pinuno, both government and economics, ay talagang makapag-contribute. Sa mundo ba? Sa mundo. Makapag-contribute something. No? And this is one way of showing our, what we call this, respect sa mga ganitong klaseng usapin. Because no man is an island. How much more pa kaya yung isang bansa pag hindi tayo makipag-cooperate? Itong mga usapin na ito sa ASEAN, napakahalaga to para makakabigay tayo ng contribution and maka-adapt din kung ano po yung kailangang i-adjust natin sa ating bansa. Kasi parang estudyante yung bansa natin eh. We need to be globally competitive. So how can we become globally competitive kung mag-limit lang ang ating leader dito sa bansa? Alangan naman palagi na lang ang ating mga leader mag-focus dito. So kailangan natin mag-participate sa mga international dialogue. So anong problema doon? Ha? Anong problema doon? Kasi our president considered as also ambassador. So they will be going to represent our country and represent Filipino in an international dialogue or in international community. Philippines acknowledged as one of the founding nation of ASEAN. So anong masama doon? Nagkataho na si PBBM ay pupunta doon, ikikriticize ninyo, mamasamain ninyo. So alam mo, dapat nga maging proud kayo eh. Kasi nirecognize yung contribution ng Pilipinas sa ASEAN. Kasi ito, 46 ASEAN Summit na to eh. Maraming pag-uusapan dyan. Regional partnership, diplomatic relations, economic relations, strengthen our relationship not only in ASEAN, but of course, to a widened perspective of foreign relations. Dyan din gaganapin ang ASEAN GCC Summit and of course, yung ASEAN na GCC China Economic Summit. Lalong-lalo na ngayon sa usapin po ng pagpapalago ng ekonomiya ng bawat bansa sa mundo. No, we need to listen. We need to engage. Ito yung tinatawag na engagement. So that we can gain support to the cause that we want the international community support us. So why kayo na mga Pilipino, kayo pa ang nagdadaon sa leader natin. Kayo pa ang maraming mga haka-haka. Kayo pa ang maraming disagreement and discontentment. Dapat ang inyong anuhin is maging safety ang ating Pangulo, ma-deliver niya ang kanyang contributions sa international community so that international community can acknowledge the importance of Philippines in ASEAN region. Because each and every nations belong to ASEAN really contribute a lot, no, for the development of what we call this regional politics and economy. Hindi to basta-basta na mga pagtitipon ng mga bansa na napabilang po sa Asia. So dapat we need to be proud. Hindi na kayo pa yung magtatawa, kayo pa mayong akusa, gastos naman ng gobyerno, pera naman ng taong bayan. Alangan naman bulsa ni PBBM ang buslutin niya para dumalo siya dyan. Right? May mga travel allowances po yan at hindi lang po yan talagang simple na travel. Hindi yan pag-aliwaliw, hindi yan pag-shopping. No? Hindi yan basta-basta magpunta yung isang leader ng bansa dyan para maglaro-laro lang o di kaya makipag-inuman lang ng tea o ng tsaa, ng coffee or whatsoever. Hindi lang ganun. Malalim po ang usapan dyan po sa mga ganyang international na mga gatherings ng leaders, both government and at the same time economy. Ayaw nyo ba yon na makapag-contribute ang Pilipinas, okay, sa international community at tayo din, we be able to gain something new so that we can apply, so that our leaders here in the country, particularly President Bongbong Marcos, can adapt or can acquire something new that can contribute to the development of our economy, that can contribute for the betterment of our foreign relations. And of course,
pag-usapan yung mga kailangan dapat pag-usapan. So kayo na mga Duterte Diehard supporters, kayo na mga anti-government, anti-Marcos, where did you coming from? Nasaan ang galing yung galit ninyo, yung inis ninyo, yung mga patawa-tawa nyo dyan as if na parang si PBBM lang ang gumagawa nito. All leaders in the world must need to engage, okay? And at the same time participate in international dialogue, international gathering, to uplift the economy at the same time foreign relations. So that ASEAN countries solve particular problems that affects international relations within the region. Kasi maraming conflict ngayon sa Asia you are not able to understand that or hindi nyo talaga gustong intindihin. Dahil po sa galit kayo kay PBBM, dahil hindi nyo kaya o hindi kaya ng leader ninyo ang kanyang galing. At PBBM already recognized in international community, a contributor of what we call this ASEAN progress and development. Diba? Isa po ang malagang papel ang ginagampanan ng Pilipinas sa ASEAN or sa ASEAN. Kaya itong pagpunta, hindi nyo dapat ito i-criticize na gasto naman ng tao, gasto naman ang pera ng taong bayan. Kayo kasi mga Duterte Diehard supporters, ang bababaw ng mga utak nyo. Napakababaw at malabo ang inyong mga life's perspective. That's why you are not able to understand the importance of this international gathering of what they call these leaders in the different Asian countries, both in the government and in economic team or economic group. So, ganun lang. So, tayo na mga pro-government, ipagdasal po natin na maging safe ang travel ng ating mahal na Pangulo, ma-deliver niya yung kanyang peace, at nang sa ganun ay mas lalong mas strengthen ang ugnayan ng bawat bansa sa Asia at hindi po magkakawatak-watak sa prinsipyo ng pagpapalago ng ekonomiya at the same time yung strengthen ng foreign relations para maiwasan po yung mga disagreement, yung mga discourse, yung mga unnecessary dissenting opinion with regards to the economic at the same time foreign policy. So tayo na mga pro-government people, we need to pray. At the same time, we need to strengthen our support to the President. Let's what we call debunk all the negative comments against this such kind of trip of our President and other head of states coming from different states or nation in Asia. At makapag-come up sila ng talagang collaborative effort so that relationship of ASEAN country will be more stronger. Not only at this point of time, but in the near future. So that the new generations can enjoy lasting peace in the region, enjoy the collaborative effort for economic development, kaya not only focusing on selfishness, but at yung tinatawag na engagement. Okay? So, ayun lang. Aalis po ang ating mahal na Pangulo ngayong araw. Kasalukuyan po habang nagla-live po ako or nag-record po ako ng video na to, ay talagang magbibigay po ng mensahe ang ating mahal na Presidente in his departure sa 46th ASEAN Summit and 2nd ASEAN GCC Summit and Asian GC Summit or as GCC China Economic Summit na gaganapin po sa Malaysia. Yan lamang po mga kamunting tinig. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like at subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo, para ma-notify kayo every time na magkakaroon po tayo ng activity dito po sa ating Munting Tinig channel. Adios at Duterte supporters, tigilan na ninyo ang pagiging bobo na tanga ninyo. Napatiba naman yung pagdalo ng Presidente sa ganitong prestihiyosong pagtitipon ng mga bansa sa Asia upang pag-usapan yung mga important matter so that the relationship of ASEAN countries will become more stronger and stronger. Kinikriticize nyo pa. Mag-support na lang kayo mga abno.